Good morning! Heto na yung huling part ng aking Kyoto trip. Papunta na kami ngayon sa Ine. Sa fishing village naman ang destination namin. Malapit lang din sa pinanggalingan namin kanina. Kilala nga ang lugar na to dahil sa mga funaya or boat houses. Pero bago yun, meron kaming exciting na gagawin. Binigyan nga kami isa-isa nitong prawn crackers. Akala ko nga merienda namin habang nagko-cruise. Pero ito pala yung ipapakain namin dito sa mga seagulls. Isa nga to sa mga hindi pinapalampas na activity dito. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga ibon na to sa Tagalog. Pero ayun nga, magpapakain kami ng mga ibon habang nililibot namin at pinagmamasdan yung mga boat houses. Pinili ko munang pumwesto dito sa ibaba. Puno na rin kasi ng mga tao sa itaas. Hindi na nga ako makapaghintay at binuksan ko na tong chichirya. Ako pa nga yung unang tumikim. Heto nga at sinubukan ko maghagis. Aba, talaga nga nag-aagawan sila. Pinapalibutan talaga nila itong mga boat. As in, sobrang dami nila. Hindi pa nga lang umaandar itong sinasakyan namin. Ang dami ko na kaagad na ipakain. Buti na lang at marami din naman tong laman. Kaya hayan nga at hagis lang ako ng hagis. Gusto ko nga sana kunin nila mismo sa kamay ko. Kaso lang ayaw nilang lumapit. Gusto pa binabato talaga. Ngayon nga hinihintay na lang makasakay lahat dito sa boat. Bale, iikot nga pala kami dito. Tapos makikita rin namin yung mga boat houses. Yung mga bahay nga dito, sa ilalim nila, andun yung parang garahe para sa mga bangka. Mamaya ipapakita ko sa inyo na mas malapitan. Pupunta tayo doon sa mismong village. Lalo pa kayong mai-inlove dito sa lugar na to mamaya. Maya-maya pa nga nagsimula ng umandar itong boat. Nagsisunuran na rin sa amin yung mga seagull. Marami na kasi nagbabato niya ng mga pagkain. At yun talaga yung inaabangan nila. Habang busy pa yung iba nagpapakain, dito muna ako sa gilid. Sakto konti lang yung mga tao dito. Heto nga't nangalin na yung kamay ko. Wala pa rin talagang tumutuka. Kukunin lang nila yan kapag binato mo sa tubig. Pero yung mga nasa taas, ayun, doon mismo sila lumalapit. Punong-puno na kasi doon ng mga tao. Kaya kako, mamaya na lang ko aakyat. Pag nasdan nyo kung gaano kaganda rito. Kaya pa lang yung tubig, malakas yung hangin, tapos napakaganda ng tanawin. Heto nga't lumipat na yung ibang tao sa kabila. Pero ayoko pa rin sumuko sa mga to. Mauubos na yata yung pinapakain ko, wala pang lumalapit. Kaya tumaas na ako dito. Grabe, sobrang dami palang mga seagulls. Nakapalibot lang sila dito sa bangka tsaka sa mga taong nagbibigay. Sinubukan ko nga dito magpakain. Siguro naman this time lumapit na sila. At finally, eto na nga yung hinihintay ko. Nadagit talaga yung chichirya mula sa kamay ko at medyo nasaktan nga ako doon. Na-feel ko nga na may mahapde. Ayun pala, nasugat na ako. Napakatatalim ng mga kuko nila. Pero hindi pa ako natuto niyan. Nakaka-enjoy din naman kasi. Kaya hayan nga, nagpaulit-ulit pa ako. Okay, tama na. Punong-puno na ng sugat yung kamay ko. Bumaba na nga ulit ako. Ngayon naman, enjoy ko na lang yung scenery. Naku, excited na ako pumunta dyan mamaya at nang mas makita ko pa ng malapitan yung mga bahay. Para silang lumulutang sa tubig. Dito pa nga lang ay kitang-kita na yung initim ko. Sobrang haggard ko na rin pala. Meron pa ako natira dito sa chichirya. Since ayaw naman nilang lumapit kapag nandito ko sa baba, ako na lang yung kumain. Bahala sila dyang mainggit. Meron nga palang air condition dito na room. Kung gusto mo ng medyo relax ka lang habang nagsa-sightseeing, pwede kang maupo dito. At kitang-kita pa rin naman yung magandang tanawin. Nasabi ko naman na lahat, o siya, enjoy the rest of the trip. Kasi mamaya bababa na ako dito. Doon naman tayo magpunta sa village. Sobrang tagal din pala ng binyahe namin. Nag-enjoy din ako magpakain ng mga seagulls. Ngayon, pababa na kami ng bangka. Lilipat naman kami dun sa mismo mga boat houses. Sumakay lang kami ng bus sandali and then nakarating na kami dito after ilang minutes. Grabe, sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda rito. Alam niyo yung K-drama na Hometown Cha-Cha-Cha? Parang ganun nga yung vibes. At isang araw ito sa pinakamagagandang village dito sa Japan. Ay, no wonder. Kahit napakaliit nito, sobrang ganda naman at napakayaman sa kultura. Buti na lang talaga at pinush ko tong tour na to. Ang dami kong napuntahan sa loob lang ng isang araw. Relax
pa sa biyahe kasi nasa bus lang. Meron pa akong 30 minutes nito para maglakad-lakad. At oo naman, meron talaga mga nakatira dito. Yung mga residente na talaga. At ang pangunahing kabuhayan nga nila yung pangingisda. Ang simple ng buhay nila, no? Parang hindi rin talaga sila umaalis dito. Kaya alam nyo, kapag nagpunta kayo rito sa Japan, mamasyal kayo sa mga ganitong lugar. Mas okay sa ganito kaysa sa mga nakikita sa city. Marami kang matututunan. Yun bang may indulge mo talaga yung kultura ng Japan? And by the way, uulitin ko nga, para sa mga nagtatanong at gusto rin magpunta dito sa future, binook ko lang tong trip na to sa Klook. At magkakaroon kayo ng 5% discount kapag gagamitin niyo yung promo code ko. At dito na nga nagtatapos itong Kyoto trip natin. And hopefully nag-enjoy kayo. Sama ulit kayo sa susunod ha. And huwag nyo rin kalimutang i-share to. Ayun lang, bye!